Alam ko naman, dahil ikaw ay isang negosyante, napakahirap pagsabayin ang multiple tasks. Kaya, samahan niyo ako ngayon na pag-usapan natin what are the 4 things na pwede niyong gawin to improve your efficiency and mabalance yung mga things na needed mo. Hello, what's up? My name is Valerie and my passion involves business automation, Facebook ads, real estate, and internal audit. So, yun guys. If you want to know about these things, follow me and hit the subscribe button to learn more. Bye, go ahead. Let's go! Number 1, bayanihan spirit. This time, gamitin mo yung konsepto ng delegate and collaborate. Ano ba yan? Hindi. So, ayun nga, collaborate. Delegate and collaborate. Most of the time kasi, kapag small business owner ka, nagsisimula ka pa lang, you have the tendency na to go around everywhere. In short, gusto mo laging hands-on. Pero, meron kasing downside yung ganun eh, yung hindi ka nagtitiwala. Ang tendency, ikaw lahat ng gumagawa. So instead na mamonitor mo yung growth ng business mo and at the same time, makita mo yung iba pang potential areas na pwede mong improve, hindi mo yun nagagawa kasi you're the doer of the task. So, divide and conquer, team up, and seek help. Kailangan mo yan. Part 2. Sipag at tiyaga, consistent effort and perseverance. Alam mo, kahit ako, guilty din ako dyan. Most of the time, magaling ako sa simula, pero pag ayan na yung mga times na medyo nahirapan lang ng konti, parang ayaw na, or parang, sige, bukas na lang, procrastination pa. Pero, kailangan nating maging consistent. So, anong mga gagawin natin para mangyari yun? Create your SMART goals. Hindi na bago tong konsepto na to, pero most of the time, yung implementation mahirap. Kaya, let me remind you, baka nakakalimutan mo na dapat stick to your goals. Make it SMART, which is specific, measurable, attainable, at iba pa. Sumunod, create a routine. It takes at minimum of 60 days up to 90 days para makadevelop ka ng habit. So ngayon, kung aantayin mo pa yung January 1, 2025 to start those habits, I'm sure 90 to 95% mag-give up agad dyan. So as early as now, subukan mo na. This coming Tuesday, merong Adidas Run or Club dito sa BGC. So for those na within the area, tara, join tayo. Sana maging consistent. Item 3, time blocking. Allow specific time blocks on specific tasks or different tasks. Ibig sabihin, kunyari mag-check ka ng email, huwag ka mag-check ng email from the entire period of your day kasi ang tendency, madidistract ka, magaganyan ka, allot specific time for specific tasks. And number 4, do the Pomodoro technique, which is create a 25 minutes straight. Walang break. Gawin mo yon. And then afterwards, 5 minutes or 10 minutes, mag-break ka, and then do another 25. Magugulat ka kung gaano kabilis at gaano ka-consistent. Siyempre, magagawa mo yon kung wala kang masyadong distractions like phones, Netflix, Walkman, etc. Come on. Number 3, pakikisama o building strong connections or tinatawag natin relationships. Most of the time kasi, may mga bagay na pwedeng hindi mo naman gawin or talagang ito naman ginagawa dapat ng ibang tao or ng ibang departamento. Might as well develop, communicate, coordinate para hindi ka na rin mahirapan kasi pwede naman palang baka available na yung data, pinapahirapan mo yung sarili mo kung sila naman pala mismo ay kaya kang tulungan sa mga task mo na yun. Item 2, collaborate with others. No man it's an island, ika nga, diba? Ano kailangan mong gawin? Collaborate! Kasi kung iisipin mo sa ipagnenegosyo o kahit sa isang organization, iisa ka naman ang goal ninyo Huwag mo sabihin na, oh my god, hindi ako tutulungan naman ito or parang ayokong i-share kasi kukunin lang naman niya yung credit. It might be sound hard, reality-wise, nangyayari siya, pero it doesn't mean na walang mga mabubuting tao na tutulong sa'yo para matapos naman yung task. Kasi ultimately, if you are gonna say na ito ang objective ng organization, mapapaliwanag mo na ito ang objective ng ginagawa mo, mas malinaw yun, mas matutulungan ka nila. And lastly, build a strong client relationship. Importante yan kasi ang ating mga client, ang bread and butter ng business. And number 4, embrace challenges and take risks. Ito yung tinatawag na, hindi naman siya yung bahala na attitude, pero dapat meron ka ring konting percentage ng magre-risk ka kasi ang business is definitely a risk. Baka mamaya pag sobrang, ay ayoko na mag-expand, ganito na lang ako. Sayang yung opportunities. What if, for example, AI, ayoko ng AI kasi hindi daw safe yan kung yung AI naman pala na yan, matutulungan ka na pabilisin yung trabaho na ginagawa ng ilang tao ngayon, pang isa o dalawa na lang, hindi mo pa rin magagawin kasi ayaw mo mag-risk. Yun yung sinasabi ko sa'yo. So, delegate, collaborate, take risks, and build strong relationships. Yan ang kailangan mo ngayong 2025.
Let's go. Bye-bye!